For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-migrate ng operating system from HDD to SSD. So kung itong laptop na to is naka-HDD pa, ililipat lang natin yung operating system niya, including na din yung mga programs niya in yung games. No? For example lang and then papunta natin ilalagay dito sa SSD. So bakit natin ginagawa yung pagma-migrate? Pwede naman natin i-format na. Paano kung merong special program yung customer natin, yung client natin, di ba? Tapos nakalimutan niya na yung product key, yung serial nung licensed software niya, di ba? So may mga ganong case talaga. So kaya ito tuturo ko sa inyo before tinuruan ko kayo kung paano mag-clone and then paano din mag-backup and restore. So ito naman is ima-migrate natin siya. So nakikita nyo sobrang tagal talaga, no? Kakainis. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Huwag kayong mag-update. One eternity later. Alright, so finally, nakatulog ako. Ayan, ngayon pa lang siya nagbukas. So tara, check natin na malapitan. So ito yung desktop natin. Tingnan nyo mabuti. Kasi kung ano yung itsura niyan, dapat yun din yung mapupunta lalabas sa ating SSD, no? So restart lang natin. Press F12 and then select natin USB and then Windows 10 PE. Okay, so ito na yung Sergey Strelic natin. So, gagawin natin guys is ilalagay natin gamit tayo ng SSD enclosure, no? Or HDD enclosure. So, napakagandang enclosure na to guys, no? Sa mga wala pa. Nandyan lang yung link natin sa comment section. So, ayan yung setup natin. USB. And then yung SSD natin, naka-plug yan. And click natin yung Start, Programs, Windows PE, Hard Disk. And then, gamitin natin yung Mini Tool, Partition Wizard. Click natin tong migrate dito sa kaliwa sa side na to. Okay. So dito meron tayong dalawang options. I would like to replace my system disk to another. Or option B naman, I would like to copy my operating system to another hard disk and keep the original hard disk in my computer. Choose lang natin to since maglilipat tayo. And then next natin. Okay. So select destination. So piliin lang natin yung ating disk 3 which is yung SSD natin, no? And then next natin. Next. All data, this will be destroyed. Okay, yes lang natin. Magiging GPT na rin siya. Okay, that's good. Fit partition to entire disk. And then next lang natin. To boot from GPT disk, please remember to change the BIOS mode to UEFI. Okay? And then, finish natin. And then, apply na naman natin dito siya. So, kung makikita nyo guys, no? Yes lang natin. We strongly recommended to close all other application. Yes natin. Okay? So, depende yan guys, no? Sa size nung HDD natin. Kasi medyo matagal yan dahil nasa 80 GB. HDD to SSD yung transfer Nakita nyo naman, ang bagal ng HDD, di ba? So, what if pa kaya pag nagta-transfer na yan? So, yun. Hoping na merong pagbabago kapag nilagay na natin yung SSD later on. So, ito yung size dapat magiging ganyan yung itsura niya, no? Ayan, kung makikita nyo kung ano yung itsura nung disk 1 is ganun din yung natin, no? Partition dun sa SSD na lalabas niyan. Okay? So, wait lang natin yan. Ongoing na. A few moments later. Okay, so successful na. Finally, natapos din siya. Hindi naman ganun katagal guys, no? Okay lang natin to. Applied all pending changes. So, okay lang natin. So, makikita nyo, parehas na silang disk 1 and disk 3 na GPT. So, lagay na natin itong SSD natin. Quit na natin to. Dito sa ating laptop. Okay? And then, turn on natin. Tingnan natin kung success nga ba talaga and bumilis yung startup niya. Uy, may improvement agad Magpakita agad yung logo. You know, kita nyo naman guys, anong say mo? Ang bilis, di ba? Di ba? So, ganyan na ganyan pa rin tsura ng desktop. Yung download natin, documents. So, yun ang advantage guys, no, kapag naka-SSD na tayo. Bumibilis yung booting up natin and nakakapag-multitasking na tayo kahit mag-open tayo dyan ng sabay-sabay. Meron bang application Word to? Wala. Walang problema. Di ba?
Kahit na mag-browse tayo dyan, mag-open tayo ng mga browsers. Putya, kanina talagang isang open pa lang ng sobrang tagal. Ngayon, no, smooth, smooth, very smooth. And then, yung pinagpalitan natin na HDD is pwede pa nating magamit yan. Lagay lang natin dito sa ating enclosure. So, sa mga wala pang enclosure, andyan yung link sa video description. Mabilis maubos tong model na to, guys, kasi ito is Type-C na siya. So, pwede nyo gamitin yung charger ng cable nyo, ng phone nyo. Ayan, no, Type-C, universal. Tapos, plug nyo sa TV nyo, lagyan nyo ng movies, pwede nyo pa siyang panooran. 'Di ba? Astig. So, gano'n lang guys kadali mag-migrate. So, kung pwede nga lang tayo, mag-migrate na rin tayo. Kawawang bansa na 'to. Puno na ng mga kurakot. So, ingat kayo lagi. Maraming salamat sa mga subscribers natin. Thank you so much sa lahat-lahat. Ingat kayo. God bless you all.